Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang yumanig sa buong bansa ngayong araw. Grabe, tuneladang pulburon raw ang nasabat umano sa loob mismo ng Malacanang Palace. Ayon sa mga hindi pa kumpirmadong ulat, mismong sa loob ng presidential compound na tuklasan ng mga kahon-kahon ng ipinagbabawal na gamot. Dagdag pa sa ulat, tila konektado raw dito ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Isang viral na video ang kumakalat ngayon sa social media kung saan makikitang inaaresto di umano sina President Kuting ng Norte Jr. at House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez. Pero linawin po natin, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Malacanang o sa PNP. Naglabas naman ng pahayag ang Presidential Communication Office na peke ang naturang video at gawa lamang ng mga individual na nais sirain ng gobyerno. Ayon sa kanila, malinaw na deepfake technology ang ginamit para palabasing totoo ang pag-aresto. Patuloy pa rin ang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng video at ang tunay na pinagmulan ng mga droga. Sa ngayon, nananawagan ng publiko para sa buong transparency at masusing investigasyon. Kung totoo man ito o hindi, malinaw na muling sinusubok ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Diba? So kaya pala guys, no, ngayon, pwede nating sabihin, pwede nating i-confirm, kaya pala ayaw nilang maglabas ng resibo. Ito pala ang dahilan. Marami pala silang tinatago na unliquidated funds. At nasilip na po yan ng ombudsman. Ordinary expenses is 1,614,024,000. So may 1.6 sila, may 2.066 sila, may 1.6 sila billion. Ay, my chismis! My chismis! Tapos na yan! My chismis mula sa Delaware Court. Charot. Ayoko nga sabihin, baka patawa ako ni Suarez. Diba? Kasi, aminin nyo kasi halimbawa itong government, halimbawa yung presidente, ako hindi ako masyado nagsasalita sa travel expenses ng ng executive, kasi yun yung budget nila. It is within the budget, di ba? Na, girl, kaya sila humingi. I may not agree, no? I may have some criticisms. Bago po natin ituloy yan, basahin lang po natin itong sinabi po ni Miss Susan Aviles. Dinig ko po sa kakilala namin, inaayos na ang liquidation ng mga government officials. Talaga? Dinig ko pa po sa kilala namin, inaayos na ang liquidation ng mga government officials. See? Inaayos na daw ang liquidation, mga kaibigan, sabi po ni Susan Aviles. Merong ano po si Susan, meron siya kakilala, guys. Kakilala namin. Inaayos na daw ang liquidation ng mga government officials. Ibig sabihin, siguro, dahil hinahamon sila, guys, hinahamon sila ng resibo dito po sa Pangasinan. So talagang natamaan sila. No? Susan, ibig sabihin, natamaan sila. Kasi bakit po, mga kaibigan, di ba, natamaan sila? Kasi nga, sabi ni Susan, sa Pangasinan, inaayos na nila ang liquidation. Kasi kung hindi sila makapaglabas ng liquidation, guys, mayayari sila Makukulong po sila, mga kaibigan, katulad po ni Napoles tsaka ni Ampatuan, na umaabot ng 200 years kulong. On kung ano yung nangyari doon sa travel, but the thing is, naka-program. It's a kaya kami humihingi ng ganito malaking budget kasi ito yung mga pupuntahan ng Pangulo. Ngayon, kasi hodang sabihin natin travel ang Pangulo. The thing is, it's program. It's there, it's
budgeted and then they have to spend it. Nagigets ninyo? Ngayon, kung ayaw niyo siya mag-travel, there must be another reason, no? On why what. But the thing is, it is there, no? And kahit as long as the budget is properly spent. Ang ano rin sa executive kasi, mga friends, ang executive department kasi, transparent to sila. To be fair, right? You can actually FOI. Actually, I think it's even available online eh. Yung kung paano kasi yung sa Office of the Vice President available yung disbursements nila eh. Yeah. Tapos pati nga yung procurement, etc. Etong sa Congress, sasabihin po sa hearing, hindi po siya 1.8 billion. 4 million lang. 40 million. Well, hindi naman 40 million yung sinabi. So, if you're gonna estimate, 39 yung combination, di ba? Sa GAA ninyo, ang ni-request ninyo, 2 billion and 66 million. Tapos sasabihin nyo ngayon, ang kaya nyo lang palang gastusin ay 40 million. O dapat ibigay yan, ilagak yan sa PGH. Nagigess nyo ba mga friends? Yes. Ayun. Ang naano dito, no, ang nakakalungkot dito, the way the hearing was handled, alam mo na kung saan pupunta eh. Sold na sila na merong franchise violation. Sold na sila eh. So parang, ang ano dito, ang, ang sobrang nakakalungkot, and I think it is something that we can predict, no, na it's very likely that they're really going to revoke the franchise of SMNI. Kasi I think there's a huge chance. Yeah, I think so too. Oo. Kasi guys, this is kasi ang franchise kasi is privilege kasi yan, no. So kung ano yung stand ko nun sa ABS-CBN, it's still my stand today. It's the same, no? Na franchise talaga yan ng Congress eh. Yes. So whether it's going to be ano eh. And ang frequency kasi, guys, this is government property. Yes. Nagigets niyo? It's government property and ginagamit mo lang yan because of privilege. Okay? So yun, kaya ka mawawala ng franchise to use the frequency. Pero pwede ka pa rin magpahayag, etc. But you cannot use the frequency of the government, di ba? Yung frequency na yan. You can go digital or whatever, like for example ABS-CBN, they are digital, etc. Yung free for all, di ba? May free for all, di ba, na ano na format yung digital yan, di ba? Digital is free for all. So ngayon, that's my stand, no? Even if I sympathize with SMNI, dehado sila dito. Dehado ang SMNI dito. And yeah, you may get angry, but at the end of the day, it's their prerogative eh. Kung sino bibigyan nila ng franchise. Actually. Diba? Actually. And the way the hearing was handled, sold na yung mga ano eh. Sold na yung mga congressmen eh. Yeah. Ano na sila eh, parang nakakaloka. Talagang inisa-isa walang congressman section sa franchise ng SMNI na inaano nila, ito may violation kayo dito, ito may section 4 may violation kayo dito, section 5, section 7, hello? Saka walang congressman na nagtatanggol sa SMNI. Correct. Doon sa ABS-CBN franchise hearing, maraming mga congressman ang nagtatanggol sa ABS-CBN noon. Correct. So, tama. Kaya nga sabi ko, dehado dito ang SMNI. Bawal SMNI. Alam mo, wala ka dalang ng franchise. The resource person, it was really designed para dikdikin yung SMNI eh. Yung mga nagkasa sa SMNI, pinatawag nila, yung KBP was also there, yung NTC, I mean, all the resource person who were asked to be there were actually asked as a tool para dikdikin yung SMNI.
Ganon. Yeah. Para dikdikin yung SMNI. So parang, yan, pati yung mga NGOs na tinawagan. I mean, these are the Which groups who... Kasi, well, that's our system, you know. That's a valid exercise. I may not agree with what they're saying there, but that is the prerogative of Congress, di ba, na ganun kalawak ang kanilang power, no? If you think na hindi nila in-exercise ang tamang power nila, you should not be voting for them. Pero that's the tricky part, eh. You know, ang mga congressman kasi, ang following kasi niyan, Joey, it's not national, it's local, district level. Nagigets mo? Magagalit man kayo kay, for example, Congressman Suarez kasi ganito. Yeah, ikaw, pero hindi naman tayo hindi naman tayo botante ng ano niya, hindi naman tayo botante ng distrito niya. Kung mahal siya ng ano niya, ng mga kadistrito niya, who are we? Mananalo siya. Di ba? Who are we? Yun ang hindi nakakita ng mga Pilipino, no? Na they are voted locally. So whatever you say against them will not matter as long as their people love them. Correct. Nagigets mo? Correct. Oo. That's the huge flaw of our system. And yet, these representatives, they deliberate and talk about things that will affect us nationally. Nationally. Diba? Yeah. Actually, mas ano nga at kabaliktaran nyo naman yung sa Senate. Kaya ang mga senador, sensitive yan sa criticism. Yan. Alam mo na. Sensitive yung mga senador sa mga criticism kasi they are voted nationally. Nagigets mo? Wala silang district. Yung following nila is not because na mahal sila ng distrito nila. As in, naapektuhan sila pag merong commentaries online, etc. Pero itong mga congressman, except party list. Pero kahit yung party list, hindi rin sila apektado kasi may loyal following ang party list. Correct. Merong yung pag-suportado siya ng sektor niya, di ba? Yeah. And itong ina-explain mo, Sas, basically, this is the reason kung bakit makapal ang mukha ng congressman. Yes. Basically, yun eh. Kaya makapal ang mukha ng congressman. Di ba parang, kahit magputa-puta ako dito, diba? Kahit magtututuwad ako, boboto ako ng distrito ko eh. Diba? And magalit kayo sa akin kahit as much as you want, mura-murahin nyo ako araw-araw sa vlog ninyo or whatsoever. Hindi ka mabotante eh. Oo, hindi ka nila botante. That's the thing. Actually, in fairness, parang mas masarap maging congressman kaysa senador. Kasi ang congressman kasi, you get elected for 3 terms. So you are in power for 9 years. And ano yan, parang sure win kanyang mabuboto every time. Yun nga lang, malaki, mas maliit yung gastos mo kaysa sa senador. Kasi ang senador, national you have to be elected nationally. Tapos 2 terms ka lang, although mas mahaba, no? You're there for 12 years. Pero ang ano kasi noon is may gamble kasi yun na shit, mamahalin pa rin kaya ako ng buong sambayan, which maybe kasi nga Filipinos tend to vote, voters tend to vote yung mga nakaupo na. Alam mo yun? May name. Oo, except talagang katulad nung actually yung mga nakaupo, madalas kaya ito si Trillanes, umaasa pa rin ito na babalik, no? Kung hindi siya makabalik ng 2025, may 2028. Ay, 2020. Ito lang may 2031? 2031? 2031. 2031 kasi they come back. You know, if you've been a senator once, there might be a huge chance that you can come back
basta magpasiglang ka lang na magpasiglang, magpaano ka lang. Mas maaalala yung pangalan mo ng tao. Oo. They're banking on it kasi kung if karamihan kasi ng mga botante pagdating ng senador kasi ang Senate kasi hindi ka bumoto ng isa lang, you're voting 12. Yung ibang tao na pressure na punuin yung 12 nila. So ang nilalagay nila is yung naalala nila. So yung kaya yun, pero yun na nga na ito si Suarez, parang he doesn't really care, no, whatever we say, hindi naman nanggagaling sa distrito niya yung dissatisfaction sa kanya you know, 'di ba? Pero siya nag-governor na siya ng 3 terms din. Bago siya nag-congressman, nag-governor na siya ng bonggang-bongga. Parang sinagad niya yung re-election niya Pagkatapos, after niyang mag-governor, nag-congressman siya. So, re-electionist rin siya ngayon. So, I mean, mahal siya nung mga taga-Quezon. Meron na election na nire-elect. Oo. That's the thing. Mahal siya ng mga taga-Quezon. Kaya nga, na parang, kaya kita mo yung di ba, yung ABS-CBN franchise, nung sinasabi nila na, hindi natin i-elect ang mga congressman na bumoto against ABS-CBN franchise. Ako naman parang, how can you do Bex, you cannot do that. Kasi kung gusto mo ng ganyang kampanya na wag sila iboto, you have to go district by district at doon ka magkampanya na wag iboto. Pero kung walang dissatisfaction sa kanilang district, Bex, wala silang pakialam kung nawala ng franchise yung ABS-CBN. That's why, nung nakita ko yung franchise, ay dehado ang SMNI. Kasi nga, ang ABS-CBN nga, na mas malaki sa SMNI, mas maraming nanonood per, I believe every district, malaki ang sizable following ng ABS-CBN. Pero, ano nangyari dun sa mga bumoto against franchise ng ABS-CBN? Na-re-elect pa rin. Kaya nga sabi ko, actually magaling tong tactic na to, parang shock and awe, no? Parang, well, that's life. Well played actually. Well played kayo, John, ha? Well played. And also, to be fair sa'yo, well played ka, John. And also, yung behavior kasi ng mga local voters, like for example, if I'm going to vote for my representative, I don't think yung mga botante locally, when they vote for their congressman, ganyan-ganyan, they do not really look at their behavior in the Congress. National. Yung mga stand niya sa mga certain national issues, yung mga ganun, hindi siya tinitingnan ng local voters Yung local voters, bumoboto siya ng congressman kapag kunwari, ito si congressman madali itong lapitan pagka kailangan namin ng pondo sa basketball team namin or yung mga ganyan, di ba? Kung ano yung mga project na naibaba niya sa sa yun yung distrito care ng local voters. Hindi, saka kasi, ang congressman kasi, usually, kinikerya ng mayor. Nagigals mo? Kinikerya ng mayor. Kasi, yung congressman, ang magda-download sa mayor ng mga, ipagalaban niya yung mga proyekto noong syudad niya. So, kung kapiyan ka ng mayor, well and good. Kasi ang mayor talaga ang may hawak ng makinarya. Pero kasi si Suarez kasi I may not like his behavior earlier. He's already pretty established political figure in Quezon. Oo. Kasi nga nag-governor elected 3 times. Oo. Tapos ngayon re-electionist pa siyang kongresista. So ibig sabihin, yung local infrastructure, local scaffolding for you to get elected at that level ng distrito mo, very solid. Very solid. Kasi hindi ka naman, we might not like Suarez, no? Maybe because of what he showed us now. Talaga dun sa hearing. Sobrang arrogant. We might not like him, but people in his province might like him. Otherwise, bakit niya siya iboboto ng 3 times?
Diba? And, diba, parang, Diyos ko po, parang kahit i-bet natin yung right balls ng mga jowa ninyo. Ayan, chances are, ma-elect pa rin siya. Sabi ni Mitch, yang si Suarez pa ulit-ulit na lang sa Quezon. Well, una, maybe, kasi pag provincial politics kasi, matindi kasi yung connection sa tao. Alam mo yun, pag provincial politics kasi, pag local politics, kasi ikaw yung mas malapit sa tao eh. Alam mo yun? Kung kanino mas may personal connection yung mga botante, yun yung madalas na nanalo. Kasi kasi we are a personality-based politics. So, the better your personality is, na mas nalalapitan ka locally, the higher chances na ikaw ang mananalo. And I think, no, to be fair kay Suarez, looking at his performance in Congress, I don't like him na parang, this is a guy na you wouldn't expect na I would be having coffee or whatever, no? Pero nung nakita ko na kung bakit ito binoboto ng mga tao sa Congress, sa distrito niya. No, alamin yung mga those are the kind of personality na bumibenta sa province. No? No, sa local, no? Sa local, no? Diba? So, ayun. So, that's the harsh reality of... That's the harsh reality. That's the harsh reality of what's going on. So, ilang percentage ang sa tingin mong mawawala lang prangkisa ang SMNI? 80%. Ako din, nasa ganyan ako, 80%. Yung ano kanina, walang, I don't think that there will be a congressman na magtatanggol sa SMNI. Oo. Wala ni isa silang defender doon. Wala sila ni isang defender doon. And, they came to that legislative franchise prepared. Yung, to be fair dun sa mga congressmen na alam nila kung paano lulutuin yung hearing. Na talaga, ito yung franchise ninyo, ito, talaga section by section talaga nila kinekambular na parang pagkatapos ng isang congressman sa isang section, yung isang congress naman na sa kabilang section, ganun yung ano nila, mukhang pinagmitingan nila, pinag-usapan nila kung paano nila talaga kukuyugin yung SMNI. And isa nga dun sa naging diskarte nito ni Rep. Suarez, yung isang lawyer, yung in-house counsel ng SMNI, inadhom niya ng bonggang-bongga. So sabi niya, oy, ikaw. Sabi niya gano'n, oy, ikaw, naging ASEC ka pala. Ganyan. Nagtrabaho ba sa government? Sabi gano'n ni ano. Sino rin ASEC? Yung isang in-house counsel ng ano, si Attorney Suplico, then there's another lawyer, SMNI lawyer. In-house counsel ng ng SMNI. Attorney Mark yung tawag sa kanya kanina. So sabi, oy, ikaw, Attorney Mark, familiar ka? Sabi niya gano'n. Kilala kita? Sabi niya gano'n. Parang nakita na kita before. Sabi ni ang pangalan nito ni Rep. Suarez. Sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, nag-government ka ba? Ganyan. So ngayon, ito namang si Attorney Mark, sabi niya, nagkonsehal po ako sa Agusan, ganyan-ganyan. Pagkatapos nagtrabaho po ako sa Keme, ganyan-ganyan. And then, may mention siya na nag-ASEC siya. Nag-ASEC siya nung time ni Duterte, but he was relieved from duty. Ganon. So sabi niya ganun, bakit ka natanggal? Ano ba, na-terminate ka ba? Ganyan-ganyan. Sabi niya, yes, you would say na-terminate kasi I am taking it as na-expire yung na-expire yung term ko kasi yung position is a trust and confidence position. Sabi niya ganun. Tapos parang sabi, so walang reason kung bakit ka natanggal, ganyan-ganyan, eme. So how about yung may mga bina-mention siya. Basically, ang inaano niya, nilabas niya yung mga
yung mga issues nung attorney Mark ng SMNI, basically saying na, oy, ikaw meron kang issue ng government official kay ganyan. Now the representative of SMNI said na those were clarified already. It was just a misunderstanding, ganyan. Hindi po ako natanggal because of that, ganyan. That's not I am not aware of the reason exactly, kinemi. But of course, he was able to establish already yung cloud doon sa integrity nung kasi yun yung gustong yun yung gustong gawin ni Suarez ganon yung gusto niyang gawin na pahiyain talaga yung representative ng SMNI. Nakakaloka. So ang doon, hindi rin naman validate ni yung mga information niya, nilabas lang rin niya in order, I don't know, to do the same thing, to do the yung ginawa ng SMNI sa kanila na ginagawa nila sa mga tao sa SMNI. And kita mo yung power tripping, 'di ba? Kitang-kita mo yung power tripping. And ang masakit kasi dito, our system would really allow this kind of bullying, this kind of power tripping. And our system will really allow na yung mga pinapatawag sa mga ganitong klaseng inquiry ay pinapatawag at talagang sila ay expected to act like a puppy. Hindi, diba? Ang nakakaloka. Yung no holds barred sa roasting na gustong gawin ng ating mga representante dyan. Ang sakla. That's the system. That's the system. That's the system. Actually, a poor copy of well, kung ano yung nangyayari sa United States, di ba? Na, and then you cannot hold them accountable sa kung anong sinasabi nila sa Congress while there is a session because of parliamentary immunity. So, can you imagine na pag criticize mo sila, may pwede silang gawin sa'yo. Pero pag pinatawag ka nila sa Congress, pwede ka nilang baboy-baboyin yung pagkatao mo doon at wala kang magagawa. Sue them. And you cannot sue them. They are immune. Diba? There are immune. Meron silang parliamentary immunity. That's why you can see the power is actually being used not actually to advance the national interests or to develop the nation, but really to make people beneath them feel their power. Correct. Diba? Kasi, like, for example, Congressman Suarez, pag pumunta ba kami sa Quezon, yung 9 years mo ba, what kind of development did it lead to? Can you compare it to the 9-year development of, for example, a province here in China? Diba? Do you see what I mean? Now, compare the 9-year development of a province in China versus a province where you were a governor. What's the difference? Diba? Na parang, you cannot say na So, ayun yung na the Congress is, I don't know, it's becoming like a fully, well, it has always been like that. Pero yun na nga, na parang paulit-ulit na lang na ganyan yung nangyayari. And ako talaga, it's a very, very expensive, institution. Correct. Very, very expensive institution. They are empowered to bully whoever they want to bully. They are empowered to, yung treat everyone like shit and be immune in doing so. Parang pucha, ang mahal-mahal patakbuhin itong institusyon na to pagkatapos panay mga abusado. Buti ba sana kung yung conduct ng hearing yung napakatalino Alam mo yun, Sas, yung
buti ba sana kung yung pagka nagko-conduct sila ng hearing na parang it is a showcase of intellect. It is a showcase of statemanship. Yung tipong po pwede mong, anak, tara, maupo tayo dito, panoorin mo, ganito maging statesman, ganito maging ganyan, representante ng iyong bayan. Ng distrito, ng diba? distrito mo, ganyan. Walang My kwento. God! Ano kung gaano kabobo yung mga questions a while ago? Tinatanong nila, Johnny Pimentel is a very intelligent guy. I know he's a very intelligent guy. He was asking question na bakit yung iba yung pangalan ng SMNI dun sa kanilang franchise and yet iba yung pangalan nila na ginagamit sa broadcast. Na parang, of course, this guy knows. Imposible hindi mo alam yan, Sir Johnny. Rep Johnny, come on! Big Hello, ang ABS-CBN nga, ABS-CBN ang ginagamit nila, pero hindi naman ABS-CBN yung long form ng ABS-CBN. Pagkatapos, during the inquiry, you are making it sound that it is an issue that they are using SMNI, but the franchise, the law that gives them franchise is different, and you are making it appear that it is an issue. Okay, It's not an issue. another stupid question coming from Franz Castro. Yan na, She pa yan. doesn't know the difference between sole proprietorship and sole And corporation. corporate soul, yeah. Idiot! Idiot! So di ba to? So, sole proprietor nga, ganyan. And then, the lawyer who is explaining the difference, you cannot just parang sabihin, tama naman nito. Sila pa yung talagang they have to act like a puppy. Di ba? Na, hindi po yung sole proprietorship po ay iba po sa sole corporation. But the Pero bomba here, pinagpipilitan pa rin. Pero the pinagpipilitan bomba pa rin. is Franz Castro. Diba? Hindi, yun na nga di ba, na parang, girl, Diba? you are being paid by the country 3 million per year. 3 million Diba? per year. Ang office mo, I'm pretty sure, ang MOE niyan is mga nasa around 20 million per year. So mga naka 25 million na nagagastos sa'yo ng taong bayan. And you don't know the difference between a sole proprietorship and a Corporation. sole corporation. What's disappointing here is this. Yung pinaka-basic job ninyo dyan sa Congress is to ask the proper questions. But you're not doing it. Makikita namin kayo, magko-conduct kayo ng inquiry na ganito, magko-conduct kayo ng hearing, tapos panay-kabobohan yung pinaggagawa nyo dyan. Well, to be fair to this current Tama. Congress, it's not something unique to your Congress, right? Yeah, oo. It has always been there as a tradition. Tradition of kabobohan. A tradition of, ano ba to? This is like a waste of time. Na parang, ako naman, na parang, yun lang nga, in aid of legislation, and kaya nga sabi ko, tama 80% chance na matatanggal yung franchise ng SMNI. So, ako, if I were at SMNI, you have to prepare to a post-franchise future. Kasi I don't really think na you will, I think it might be a out of, I don't know, sheer miracle kung hindi matatanggal yung franchise no because of what's going on. So, ayun lang. And, yeah. Ayun. Ang nakakadiri kasi yung hindi na nga kayo nagtatanong ng maayos when you exercise your when you do your functions. Pagkatapos,
nagmamalinis pa kayo. Oo, nagmamalinis. Nasaktan kami, inatak ang integridad. Yung pinaka-bullshit sa lahat, yung ina-attack ang integridad. Mga Bex, wala kayong integridad dyan. Pinagsasabi nyo. Diba? Hindi, unang-una, I think they have to be reminded na there is a difference between the institution and the people who are only borrowing time. Space in that institution. Okay. Para masabi nga na binibismerge ang institution ng Congress, you have to be very clear. Sino ba? Martin Romualdez is not Congress. He is just borrowing time. No? Sabi nga, di ba, an elected official is public property. Alam niyo yan, di ba? Sa Congress, yung babasahin ko ang napakatalanghagang sinabi ng Supreme Court. A public official, more especially an elected one, should not be onion skin. Strict personal discipline is expected of an occupant of a public office because a public official is the property of the public. You are a property of a public. Alam mo yun, na parang actually, if someone is telling you na, oy, ikaw, paano mo ginastos yung pera? Nagastos mo ba? Or baka ninenok mo? Ninenok mo, no? Kung yung boss mo ang nagsasalita ng ganun, dapat ang response doon, hindi ko ninenok, ito ang pera. Correct. You know, Pero ginawa nila, ginamit nila yung power na parang, binabalahura nyo kami. Girl, you are just an employee of the people. Correct. And this is the difference, no? You know, the reason why we are extra disgusted by these acts of Congress. Kasi yung mga pambabalahura na PRRD really set the standard eh. Yung mga kabalahura ang natanggap ni PRRD noon, let's say sa Rappler. Let's say sa Rappler. Binabalahura siya, pero sinasagot niya. 'Di ba? Sinasagot niya. I mean, what may gusto sa atin sa mga papalang pangbabalahurang ginawa ng Rappler, 'di ba? But you have to acknowledge the fact that they are asking questions that needs to be answered. 'Di ba? They are asking questions that are needed to be answered. Remember yung insinuation ng Rappler noon na because of the post-it, and there is that's the basis of a multi-billion corruption of Bongo, ganyan, because of a post-it, 'di ba? Anong ginawa ni PRRD noon, 'di ba? You show me the proof, clear proof. If you can show me the proof, ipa-fire ko si Bongo o Ramismo. 'Di ba? Saka yung sinasabi na source kailangan daw i-reveal because of national security, kung may national security. Hello, do you remember yung Rappler nag-publish siya nung pinublish yung leaked conversation ni Trump and ni Duterte, and that's a confidential public document. Nagalit nga tayo eh. Pero meron bang isa sa inyo na nagsabi na dapat i-reveal ng Rappler ang source nila kasi national, and that is malinaw na national security issue. Because that's diplomatic, that's a confidential yung budget ng Senado, hindi naman, well, according to the Senate Resolution number 10 series of 2012 by 11, confidential, pero it's already confidential. So bumagsak yung ako noon, yung sinasabi ni Rep Suarez na in fact this may be considered as a national security threat, kineme ganun, parang bakit? Yung feelings ninyo is a national security concern na. 'Di ba? The truth of the matter is congressmen, representatives in the Committee on Legislative Franchise, SMNI asked
question. And the question was not asked in a manner na kind. It wasn't asked kindly. You took offense. Yun yun. Pwede nyo sabihin na, the question was not intelligently asked kasi, or the question was asked so rudely kasi, ganyan. Ayun. Pero ang totoo doon, binusisi kayo, pagkatapos yung pambubusisi sa inyo, hindi nyo nagustuhan. Yun lang yun. Yes, tama. 'Di ba? Yun lang yun. Wag nyong balahurain yung dadalhin nyo pa yung inyong offended feelings at i-equate pa sa isang security issue. Masyado naman pong kupal yun. Diba? Sa isang araw, isang beses lang nakakupalan, ang kupal nyo na nga na naggiring kayo sa legislative franchise pagkatapos sasagarin nyo pa. Diba? Sa isang araw, isa-isang kukakupalan lang. Huwag nyo sasagarin. Yun yung parang sobrang, wow, anong tingin itong mga to sa sarili nila? Yung feelings nila isa sa security issue? Yung offended feelings nila isa security issue? My God! Pagkatapos, I mean, you can actually, yun nga parang ang problema kasi dito, pwede nyo talagang i-steer yung hearing. Alam mo, this is the gusto ninyong puntahan sa diba? Kailangan, parang ang dami ng dumaang House Speaker. Parang ito lang ata yung kauna-unahang House Speaker na kailangan magkaroon ng hearing dahil na siya nabalita. Dahil lang sa niyurakan ng kanyang pagkatao. Dahil daw ito ay, Parang di ba mas malala noon na ginagawa sa mga House Speaker ang media, na balita, or whatever. Pero wala naman nangyaring ganito. Oo, sobrang sensitive nitong mga mga unggoy na to. Grabe. Grabe mga unggoy. Ang weird. So, I don't get it. Tapos as if, eto nga salita itong mga about integrity, kineme, mga pinaghirapan, kineme, ganyan, parang, hala? Ito yung nakakaloka, Apparently, si Rep. Suarez pala ay merong limpak-limpak na kaso sa ombudsman. Boom! Well, speaking of besmirching the integrity of the Congress. Correct! May limpak-limpak na kaso dito sa... And you know, yung mga kaso niya is about unliquidated funds. Cash advances and cash assistance na walang list of recipients. Yun yung findings ng COA. Okay? Mga cash advances, mga pasweldo na ibinigay sa mga ghost employees. Yun. Or sa mga tao na merong criminal record. Yun yung sabi na, yun yung observation ng ombudsman. At meron siyang mga pera na supposedly ay dapat gagastusin sa agricultural supplies and assistance doon sa may Quezon na hindi pa rin niya na-liquidate hanggang ngayon, 70 million. So ang dami niyang kaso, meron siyang 56 million, meron siyang 70 million. Different cases. 5 cases all in all. Diba? 4 cases all in all. Aside from that, ito pa yung nakakaloka. Sige, kasi mga kaso naman, wala pa namang, nasa ombudsman pa rin siya. Wala pa namang conviction yon. So, iyon ay tumatakbong kaso. Well, hindi natin alam kung tumatakbo ba o hindi. But those are cases pending in the ombudsman. Itong nakakaloka. Nung March 20, nung 2022, 2022